Hi guys! Hello sa mga marites! Isa ka ba sa mga nangangarap na humaba ang iyong buhay at always looking young? Charot! Sana all! Ano-ano ba ang mga dapat gawin? Baka naman hanggang pangarap ka lang. O hanggang imagination lang. Ano-ano ba kasi dapat talaga ang gawin para magkaroon ng katuparan ng iyong mga pangarap? Naks! Wish ko lang ang peg. Paano nga ba humaba ang ating buhay? At hindi lang basta humaba, kundi dapat always looking young. Shucks! Only Bello touches my skin. Who touches yours? Charot! Malamang, maaring marami nakakaalam nito, pero hindi alam ang exact na way para gawin ito or magkaroon ng katuparan ng ating mga katanungan. Siyempre sa pilosopo, sabi, siyempre, kumain ka, huminga ka para humaba ang iyong buhay. O, di ba? May mga ganun talagang tao, hindi natin yan maiwasan, di ba? Sabi ko nga, in every law, there is a law breaker. Diba? Hindi natin maiwasan kasi nga we have different views and outlooks in life. We have different philosophies in life. Charot. May kanya-kanya tayong attitude and then ugali na kailangan natin mag-adjust o i-adapt. Kasi kung hindi, sigurado iiksi ang iyong buhay. Isa yan sa paraan. Dapat marunong tayong mag-adapt. Kung paano nga ba humaba ang ating buhay at always looking young. Charot! Only Bello touches my skin. Hindi lang dapat tayo looking young sa panlabas na anyo. Pati na rin ang inner part of our body. Diba? Siyempre, unang papasok sa utak natin ay aalagaan ang sarili para humaba at looking young. Pero paano nga, 'di ba? Ang kulit, 'di ba? Paano nga? Madaling sabihin, 'di ba? Napakadaling sabihin ngunit napakahirap itong gawin. Para humaba ang buhay, we need to apply self-discipline. Para sa akin yan ang pinakauna, self-discipline. Kasi self-discipline ay magagawa natin na alagaan ang ating sarili kung lahat tayo ay may disiplina sa ating sarili. When we say alagaan, dapat una sapat na tulog, 'di ba? Sabi nga ni Vicky Bello, kung gusto mong always looking young, dapat bago mag 10 or 10 PM at least tulog ka na, 'di ba? 6 to 8 hours ang tulog mo. Natuloy-tuloy ha, hindi yung putol-putol kasi nga nakakapuyat yun, which is pagising mo sa umaga, pagbangon mo, yung mata mo ay bag ang abutin mo niyan. Kung hindi tuloy-tuloy yung tulog mo, napupuyat ka kasi. So, ayun. Pangalawa, tamang diet. Ang iba kasi, pag sinasabing nagda-diet, sige, halos hindi nakakain kasi magda-diet daw. Pagdating naman ng hapunan, isang buong kaldero, laman ng kaldero, hindi pala yung kaldero ang kinakain. Isang buong laman ng kaldero ay ubos. So, nasaan ang tamang diet doon? When we say tamang diet, tamang pagkain, tamang oras, or kahit hindi sa tamang oras, basta maya-maya may ipapasok ka sa tiyan mo para naman hindi ka malipasan ng gutom. Pero mas maganda kung na may bandiklak kung sabaga, may tamang oras yung kain mo. Hindi yung alauna ngayon, kinabukasan alas 3. Hindi talaga siya maganda sa katawan. Aminin ko, dahil sa nature ng trabaho namin, hindi kami nakakain ng maayos, pero binabawi ko. Halimbawa, pagising sa umaga, gumagawa kami ng paraan, alternative sa kanin. Halimbawa, umiinom kami ng supplement para yun ang magsisilbing almusal namin. So, maganda yun na paraan. Kasi, nasa atin naman yung kung paano natin i-handle ang ating mga sarili, di ba? So, balik tayo sa tamang diet. Dapat sapat ang nutrisyon na ipapasok sa ating katawan. Tapos, di baling konti-konti, basta tama. Hindi ka nalilipasan ng gutom. Hindi yung wala ngayon, mamaya naman bonggang-bongga. Di ba? Tinalo mo pa si mukbangers. So, sapat na nutrients intake sa ating katawan. Wag tayong abusado sa ating katawan. Sa ating kalusugan, physical, mental, and emotional. When we say physically, ating katawan, 'di ba? Yung nakikita, panlabas na anyo at panloob. At saka mentally, ating pag-iisip. Kasi baka masyadong naaabuso natin ng ating utak, 'di ba?
Kaya halimbawa ng stress, tapos masyado tayong lugmok emotionally, problema, kung ano-ano man yan, kaya nadidepress. Kasi nga, pag depress ang isang tao, nakahagard. Syempre, pag nagdidepress, hanggang katagalan, nagkakasakit. Syempre, paano hahaba ang iyong buhay kung bata ka pa, dinidibdib mo yung mga ganon? Syempre, tigok ang abutin mo. Diba? Ika nga nila, love yourself and choose to be happy. Ika nga nila, hindi nakadepende sa paligid mo para maging masaya ka, kundi ikaw mismo ang mag-set. Mindset ba? Ikaw ang mag-set nito sa sarili mo na maging masaya. Kasi, malungkot ka na nga, tapos sasakyan mo pa yung nararamdaman mo ay wala na, 'di ba? Love yourself and choose to be happy. Piliin mo maging masaya, umiwas sa toxic na mga tao o mga bagay. When we say toxic na mga tao, sila yung mga tao na walang idudulot sa iyo kundi sakit ng ulo at konsumisyon. Kung hangga't maaari, umiwas tayo sa mga taong ganun. Kasi hindi talaga hahaba ang iyong buhay. Bata ka pa, tigok na. So, nasa atin yan kung paano natin i-handle. Kung di natin kayang i-handle, umiwas tayo sa mga taong ganun, di ba? Dahil pag panay problema, madali ka talaga magkasakit at papangit tayo. So, paano tayo magiging looking young kung papangit ka dahil sa konsumisyon? Kaya nga, sabi ni Ann Curtis, learn the fashion of dead man. Kasi nga, kung dibdibin mo yon, talagang papangit ka, magkakasakit, mangungonsumisyon at iiksi ang iyong buhay dahil pag hindi ka nakasurvive, pag hindi makayanan ng iyong emosyon, ng iyong katawan, madepress ka hanggang sa masira ang iyong kalusugan. At syempre, pag nasira ang iyong kalusugan, ay alams na. Goodbye Philippines, goodbye world. So, diba? So, ika nga nila, huwag kang maging pleaser person. Don't be a pleaser person. When we say pleaser person, yung pinipilit mo kahit hindi mo na gusto, kahit hindi mo kaya, pinipilit mong gawin para lang magustuhan ng iba. No. Dapat, kung ayaw nila sa'yo, let them be. Hayaan mo sila. Hindi sila kawalan. Dapat, hindi ka mag-a-adjust ng tudo-tudo para lang sa isang tao. Yes, makikisama tayo. Pero hindi aabot sa punto na kahit toxic na para sa'yo, nade-depress ka na, nasisira na yung kalusugan mo, gagawin mo pa rin para magustuhan nila. Diba? Ayusin mo pag-manage ang iyong sarili, 'di ba? Huwag kang matakot na mawala ng mga taong toxic sa buhay mo, 'di ba? 'Di ba? Sa kabila ng mga problema, matutong umiti. Sabi nga nila, take deep breath and then smile. Kaya ko 'to. Isipin mo, challenge lang 'yan. Kasi ang mga challenges sa buhay, yan ang nagpapatapang sa atin. Sabi nga ni Anheng Dolphy, laughter is the best medicine. Pero syempre, wag naman sobra-sobra, baka mapagkamalan ka. Alams na. So, 'di ba? Then, wag maghabol sa taong ayaw sa'yo o hindi ka mahal. Oh, alam ko maraming ganito. Napakadaling sabihin pero mahirap gawin. Alam ko yan. 'Di ba? Pero, at least may daan ka. Meron kang, it will serve as a mirror. Itong kasabihan na to, it will serve as a mirror na itatak mo sa utak mo na wag kang maghabol sa taong hindi ka mahal. Kasi habang tumatagal, mas lalong masisira ang buhay mo dyan. Doon ka sa mga taong alam nila kung paano ka pahalagahan. Yung taong pinapahalagahan ka, binibigyan ka ng value kung anong klaseng tao ka. Diba? And then, mahalin mo muna ang sarili mo bago ang iba. Kasi paano ka nga ba magmahal ng tama kung mismo sarili mo ay hindi mo na kayang mahalin? Charot! Hugot is more. Hugot pa more. So, sabi nga nila, life is too short. So, enjoy life and choose to be happy. Diba? Sa katawan naman, alagaan natin mula sa ulo hanggang paa. Labas man at loob na part nito. Unang-una, mag-exercise tayo. Hindi lang basta exercise once a month, kundi regularly. Kasi, pag nag-exercise ang isang tao, ako, minado ako, na-experience ko to. Pag nag-exercise ako, feeling ko napakalakas ko, malakas ako, healthy ako. And then, yung stress natin sa katawan, stress sa utak natin, nare-release yan. So, malaking tulong ang exercise regularly. And then, kumain ng masustansyang pagkain, as what I've said earlier. And then, iwasang magkasakit. Paano ba natin iwasang magkasakit? Kagaya ng mga nabanggit ko kanina, iwas sa stress sa mga taong toxic, mga bagay na toxic, at saka iwasan yung panahon na nakakasira kagaya ng tag-ulan. Alam mo magkakasakit ka, ba't ka magpapaulan? O, diba? So,
alam na natin ang sagot niyan. Huwag na nating isa-isahin, baka abutin tayo ng bukas. So, ayan, take vitamins kung kinakailangan. Kung hindi naman, kung wala pambili, kumain ka ng maraming gulay. Huwag kang mag-inarte kung nangangarap ka na humaba ang iyong buhay. Diba? Kasi nasa halaman ang mga nutrients sa katawan na makukuha natin. 'Di ba? Mga gamot, mga halaman kasi nandiyan yung mga gamot na magsilbing panangga natin sa sakit, 'di ba? Sapat na tulog, at least 6 to 8 hours a day, and then para always looking young, maligo naman tayo araw-araw. 'Di ba? Kasi baka magmukha na tayong dugyot, 'di ba? And then dapat laging malinis at mabango ang katawan. Maghilod ka naman, 'di ba? Mag-toothbrush, 'di ba? Magtawas para naman hindi lang looking kundi amoy malinis, at saka 'di ba? Amoy yang, 'di ba? Hindi ka amoy lupa. Huwag kang gumawa ng hakbang na makakisira sa iyong pagkatao or sa iyong katawan, sa iyong mukha, at huwag kang gumawa ng hakbang na iyong pagsisisihan. Charat. 'Di ba? Sabi nga nila, kung mag-apply ka, dapat piliin mo yung mga product na hiyang sa'yo, 'di ba? I-test mo muna. At tapos gamitin itong mabuti. Syempre may mga guide naman yan. You have to follow the application of the product. Then kung gagamit ka ng pampaputi, i-maintain mo ito at huwag abusado. When we say abusado, grabe ka naman makakudkod sa mukha mo, 'di ba? Tapos sabi nga ni Angelica de la Cruz sa Patalastas, ang balat ay hindi parang prutas lang na binabalatan. Dapat inaalagaan din ito, 'di ba? And then ugaliin ang mag-sunblock, at kahit naka-sunblock ka, avoid direct exposure from the sun. Kasi pag hindi ka talaga maaarawan ng yung sobrang nakakasira ng balat na araw, maganda ang result nito. Believe me. 'Di ba? Proven ko 'yan. And then hindi porket naglagay ka ng pampagawapo or pampaganda ay kinabukasan ay gaganda at gagwapo, puputi ka na agad. Syempre, nangangailangan ito ng sipag at tiyaga para ma-achieve mo ang kutis artistang hanap mo. Charot! Sana all kutis artista. 'Di ba? Pero syempre, iakma mo rin sa lugar sa trabaho. Hindi naman porket gusto mo pwede mo nang gawin 'yan, kasi may mga trabaho, nature of job natin na hindi tayo pwedeng gumamit sa mga ganong product. So, alalahanin din natin. Marami tayong mga bagay na isaalang-alang para mapanatiling looking young, 'di ba? Hangga't maaari, 'wag maging heavy drinker sa mga lasinggo diyan. Or isa kang heavy smoker. Kung napapansin nyo, may mga taong mukhang 40s na kahit nasa 20s pa lang. Yan ay dahil sa physical abuse. So when we say physical abuse, hindi lang yung sinasaktan ka, kundi ikaw mismo inaabuso mo yung katawan sa pamamagitan ng mga bisyo na hindi naman talaga kailangan sa ating katawan. It's either inner part or outer part of our body. Alam mo na yon.